At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. Oh, so, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, okay. They say milyonaryo, sama-sama tayo. Babago mo. Milyonaryo. Alright, welcome back mga kabitan, magandang buhay. Nandito na naman ho tayo, mag-iingay na naman ho at maglalabas ho ng mga panibagong impormasyon at balitaan. So wala na ho itong intro mga kabalitaan. Masaya lang ho tayo dahil nga sa resulta ng halalan. So wala na ho tayong dapat alalahanin pa. Pero wag lang ho tayo magkumpiyansa ha. At magiging magiging mapagmasid ho sa mga kaganapan. Sa Senado ho, maraming babaliktad. At dyan sa Kamara, maraming ibabalibag mga kabalitaan. Ang tanong ho dyan kung sino po bang ibalibag ni Congressman Marcoleta. Nakikita ko na yung mangyayari mga kabalitaan. Yung mga nag-graduate pag-uusapan ho natin yan maya-maya lamang at papasalamatan muna natin yung mga kababayan ho natin na lagi hong nakatutok, laging tumambay ho dito sa ating munting bahay. Maraming salamat at sa kanilang pag-share sa ating video. At of course mga kabalitaan, yung mga hindi pa po nakapag-subscribe at mga bagong salta, pindutin nyo na agad ang notification bell and then subscribe button mga kabalitaan. Kasi pag napindot nyo na ho yung notification bell, kahit hindi nyo na i-search, makikita nyo na ho sa inyong account na lalabas ho tayo dyan na meron tayong mga bagong ina-upload na video. Kaya labanan ho natin yung mga taga-gurgor ng DDS YouTube channel, DDS Vloggers, mga kabalitaan. Mula ho sa mga vloggers. Inunti-unti nila yung mga DDS pero hindi ho natinag. At ngayon po naman ay pag-uusapan ho natin kung ano na po ba talaga ang nangyari dyan sa Cebu City. Si Wakwak, ayon pa ni Chase Dean mga kabaitan, siguro tuwang-tuwa ho ito si Wakwak. Si Wakwak, itong si Chase Dean. So, sinipa ho ni Pam Baricuatro sa Kapitolyo itong kanilang gobernadora Gwen Garcia. Sabihin ko na lang po mga kabaitan na isinuka na ho siya ng kanyang constituent dyan sa Cebu dahil sa kanyang pambubudol ho ng mga kanyang konstituente dahil nga po sa 20 pesos per kilong bigas na sabi niya ay masarap daw kainin kahit hindi na daw maganda yung tekstura ho nito mga kabaitan. Mas masarap pa daw kainin ito dahil kaysa sa mga puti ay talagang sinubrahan ho yung pagkiskis para pumuti. Parang naging bangag na rin mag-isip mga kabalitaan itong si Gwen Garcia. At dahil sa kanyang pagiging balimbing at dahil maraming pera ho si Bonget ay bumaliktad. So ayun, binigay yung kanyang gustong mangyari mga kabalitaan. So heto po si Governor ang bagong halal na si Pam Baricuatro mga kabalitaan, kung saan siya po ay na-proclaim na bilang Cebu Governor mga kabalitaan. Alright, palagpakan natin. Ito po ay inendorso ni Tatay Digong Duterte. Itong si Gwen ay tinaydor ho niya si Duterte. Buti nga naman ay matagal na ho itong kakilala ni Tatay Dig si Pam Baricuatro at nakitaan niya ho ng potensyal na maging public servant dyan sa Cebu at inendorso niya talaga. Hindi ho nagkamali itong si Tatay Diggs at siya po'y pinakinggan ng taong bayan dyan sa Cebu City. So panoorin natin dito itong kanyang pagproklamar ho ng COMELEC sa kanya bilang bagong gobernador dyan sa Cebu City. Yes, Ay, sarap panoorin nito mga kabalitaan. Ang sakit ng dibdib nito ni Wakwak. Sarap sa tenga. Siguro mangiyak-ngiyak nitong si Gwen Garcia dito. Bakit? Ang sakit. Siguro pinanood niya to na napapaluha.
mo, may Duterte pang kasama. Yan ang aming bagong gobernadora. Candidate for the office of provincial governor. That after such canvass, it appears that Baricuatro Sarap panoorin, guys. 1,107,924 votes 1 million. for the office of provincial governor. The same being the highest number of votes legally cast for the said office. On the basis of the foregoing, we hereby proclaim the above winning candidate as the duly elected provincial governor. Sarap. Ano ka ngayon, wak-wak, ha? Elected governor will fix our signatures and imprint the top mark of the Ayun, sarap na. Ayun. Hindi kayo naisip ni wak-wak dito, mga kabalita. Alam niyo po, magbigyan lang po tayo ng kunting komento dito. Naalala niyo po ba yung hakbang ng Maisog, yung ano ba yung rally na yon? Yun po yung time na nandoon ho si Ma'am Baricuatro. At yung pag-endorso ho ni Tatay Dig sa kanya, hindi po ho talaga ito strong. Pero nung narinig na ho ng taong bayan diyan sa Cebu, na kung saan ho mga kabaitan ay sinabi niya, wag niyo kalimutan yung governor natin si Pam Baricuatro. Kilala ko na ito. 'Di ba? Nung na-endorso na ho siya ni Tatay Digong Duterte, mas lalo hong lumakas yung kanyang pangalan at mas lalong nakilala pa ho siya mga kabaitan dyan sa probinsya ng Cebu. So ibig sabihin nun, walang kupas ho si Tatay Digong Duterte. Yung kanyang inendorso, nilampaso ho yung kalabang mula ho. Itong si Garcia, dati ho itong kakampi ni Tatay Diggs. Siguro, may malaking offer at nagpauto rin. Nauto na nga tayo, nabudol na nga tayo, nagpabudol ho ito. Kaya ito yung resulta. Deserve niya ho mga kabalita. So itong si Pam, swerte talaga na na-endorso ho ni Tatay Diggs at ito naman talaga ay maka-Duterte totoo. Magkasama dati, hindi niya iniwanan hanggang siya tumakbo ho ng governor dyan sa Cebu hanggang nanalo ngayon. So may bago na ho tayong Cebu Governor Pam Baricuatro. Asahan niyo po, may marami ho at malaki ang magiging pagbabago dyan sa Cebu. Ayusin niya po yung Cebu, yung corruption at kung ano-ano pa dyan mga kabaitan. Napakaganda ho. Maganda ho itong panimula dyan sa Cebu. Lalo na ho, may 2028 presidential elections pa ho tayo. Mas lalo hong mapapatibay yung boto natin dyan kay VP Sara Duterte. Hati naman. Malayo bukti na magyapon ko yung picture. Diba? Atras mo, atras, atras! Atras gamay, atras. Atras gamay, sinapay na yan sa kayo. Sarap ng ngiti ng tagumpay mga kabalita. Atras, 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 atras. Ano to? Mixed emotion to. May halong kabaho ito mga kabalita. Atras mo gamay, atras, atras! Nakatulog na ito yung mag-review dito. Yes, Brigadier Arnel. Yes, Brigadier Arnel. Sarap ng ngiti ho nila mga kabalita. Naku po. Yung mga absentee voting ho mga kabalitaan ay majority ho landslide ho ng ang mga Duterte. So mga men in uniform ho yan. Malaking sampal ho ito dito. Itong naging resulta ho ng absentee voting ho na mga empleyado ng nasa gobyerno, mga media practitioners at kung ano-ano pa dahil pinapakita ho nila na hindi ho sila naniniwala kay Bungit.
Kasi lahat landslide doon sila mga kabataan sa yung kanilang boto. Doon ho talaga ibinigay sa Duterte. Oh, may Duterte pang kasama. Ang saya siguro nito ni Jun Avinas, no? Ito, makakabawi na talagang si Diwata. Banda ka Diwata. Hindi pa tapos yung laban. Okay, so hanggang dito na lang ho tayo kasi may ipapakita pa ho tayong ibang pag-uusapan. No? At kikilalanin ho natin itong mga Bakabayan Black kasi nga ito ay nahulugo sa kanilang mga inuupo ang alam niyo na ano yung naka-cover ho sa kanilang upuan mga kabalitaan. Laglago ang Bakabayan Black sa Kongreso na kung saan meron ho isang dating opisyal ho ng Philippine National Police na ikinatuwa naman niya ho ito dahil nabawas-bawasan ho yung mga traidor, yung mga walang puso, buwaya mga kabalitaan dyan sa Kamara. Kinatuwa naman ng isang dating opisyal ng PNP ang tuluyang pagkahulog ng mga CPP, NP, NDF leaning group sa listahan ng mga nangungunang party list ngayong midterm elections. Narito balita ni Paul Montibon. Hindi na umubra pa sa mga Pilipino ang anumang pagpapabango ng mga left-leaning groups o Makabayan Bloc nitong nagdaang kampanya hanggang sa araw ng butuhan. Paano ba naman kasi ang tatlong natitirang party list nito tila tuluyan ng sumadsad? Diba? Tingnan niyo po, itong Kabataan Party List to. Sino po ba na ang dito? Representative, itong yung mahilig, yung si TikTok Queen mga kabalitaan. Sino nga ba yun? Yung nakasalamin? Kalimutan ko na yung pangalan nun eh. Nakalimutan ko na. Pangit kasi na pangalan nun. Lalaking-lalaki yung pangalan eh. Itong Gabriela. Ayaw ko rin banggitin ho ito mga kabalitaan. Itong ACT Teachers Parties. Ito na rin. Parang makeup artist nitong representative ng ACT Teachers Party List mga kabalitaan ay parang isa lang yata sila ni Castro dyan sa PCO mga kabalitaan. Ang nyari. Sila talagang tatlo magkakasama, laglag. Swerte lang yung akbayan. Dahil naging number 1 pa ha. Kaduda-duda ho yung resulta ho yan mga kabalitan para sa akin ho. Kaduda-duda ho talaga. Kaya hayaan na lang ho natin yan. Ibigay na natin yung pwesto niyan sa yung number 1. Pero yung Youth Party List, Duterte Youth Party List, hindi rin ho yan na magpapaalkanse ho. Talagang sigurado ho mga kabalitan, lalaban ho ito dyan sa Kamara. At humanda rin dito si Santiago ng NBI dahil po siya ay nagbabala ho dito na papaimbestigahan niya dyan sa Kamara ang mga salapi, bilyon-bilyong budget ho ng National Bureau of Investigation. Talagang matutuloy na ho ito dahil meron na ho sila dyan pwesto sa Kamara. Kaya humanda ho kayo Santiago. Ano yung mas may sasagot mo sa mga itatanong ho nitong si Cardema? At pagandaan nyo na ho dyan sa NBI kasi bukas makalawa, kayo na naman ho ang haharap dyan, kaharap itong si Cardema. Paibaba, bagamat hindi pa man tapos ang opisyal na resulta ng halalan ngayong taon, tila kinukonsidera na ni dating PNP General Fillmore Escobar ang panalo ng mga Pilipino dahil sa matibay na paninindigan at prinsipyo laban sa mga komunistang teroristang grupo sa bansa. Ito, mukha na to mga kabaitan, kumbaga sa ulam pa, napanis na ho ito mga kabalitaan. Panis na ho yung pagmumuka ng mga hinampak na to. Saan ang mga angas nyo ngayon? Sarap bang pakinggan? Ano ba pakiramdam nyo ngayon? Ano ba, masaya ba kayo ngayon na wala na ho kayong boses dyan sa Kamara at hindi na kayo makapagpanloko ho ng mga kabataan ho natin para ho sumapi sa inyong grupo bilang miyembro ho ng New People's Army mga kabalitaan. Sa kanyang official Facebook account, ikinatuwa mismo ni Escobar ang naging desisyon ng mga Pilipino na hindi iboto ang Makabayan Bloc ngayong eleksyon. Sa kabilang banda, kinundin na naman nito ang pagpasok ng anyay breakaway faction ng Communist Party of the Philippines na Akbayan matapos. So itong Akbayan ho mga kabalitaan ay parang si Shell Jokno yata ang representative, ang first nominee dito.
At ito yung malamang maghahasik na ho ito ng lagim dyan sa Kamara. Dahil yung akbayan, kung matatandaan natin, itong si Boyingi mga kabitan, siya pa yung representative ng bago ho ito dinakip or kinidnap si Tatay Diggs. Siya po ang, itong akbayan po ang last na nag-file ho ng impeachment impeachment para laban kay VP Sara Duterte. At ngayon po, kung impeachment yung pag-uusapan natin, malabo hong matutuloy ho yan o magwagi ho sila. Abangan ho natin sa susunod na mga araw kung bakit, at kitang-kita ho natin may pundo na ho tayo sa Senado. Tapos manguna sa party list partial and unofficial tally ng COMELEC. Kaugnay rito, naniniwala si Escobar na malaki ang papel na ginagampanan ng pinalakas na MTF-LCAC na naging instrumento anya sa tuluyang pagbagsak ng mga makakaliwang grupo at mga kaanib ng CPP-NPA-NDF, bagay na nagresulta sa pagkawala ng mga ito sa Kongreso. Sa huli, muling pinaalalahanan ng dating general ang publiko na maging mapagmatsyag pa rin sa mga kandidatong mananalo ngayong halalan kung ang katapatan ng mga ito ay So dito na lang ho tayo mga kabaitan. Importante na ipakita na ho natin sa inyo kung gaano ho ito kawalang hiya itong mga Makabayan Block. So sino-sino po ba yung natalo, no? Na kumalaban ho kay VP Sara Duterte na miyembro ho ng TRICOM at Quadcom mga kabaitan. Ito kikilalanin ho natin, no? Ito, kilalanin ho natin dito mga kabitan. Kung may mga wagi sa katatapos na eleksyon, ilang mga kilalang pangalan naman po sa politika ang hindi pinalad. Kabila na po dyan ang ilan sa mga kongresistang kabilang po dito sa Quad Committee. Ito, si Boy Attorney Gogel, di ba? Ano nangyari sa kanyang kayabangan ho ngayon? Siguro malamang ang daming natuwa ho at nawala na ho ito ng kahambugan ho sa sarili. Wala na hong powers ito mga kabaitaan, hindi na ho ito magmamamayabang dyan pa sa Kamara. Iyang-hiya na ho ito at talagang hindi na ho siya pinaniniwalaan ng kanyang konstituente. Parang hindi ko lang napansin kung nanalo ba yung anak niya, kasi balita tumakbo yata yung anak niya sa pagka-congressman, pero hindi ko alam kung nanalo. Kung natalo yung anak niya, nako, talagang wala na talagang puwang ho itong mga Fernandez diyan sa kanilang baluarte na magiging public servant mga kabaitan. Kasi hindi ho sila talaga totoong public servant ho mga kabaitan. Yung sarili lang ho nila yung kanilang siniserbisyuhan, pati pamilya. Ano bang nangyari ngayon sa kayabangan nito? Sa kahambugan nito mga kabalitaan, kulelat. Yung mga tao, sinuka na ho siya dito mga kabalitaan. Ito ang dapat alisin sa politika, itong klaseng politiko. Dahil wala ho tayong mapapala ho dito, nakakaya ho. Si Attorney Google mga kabalitaan. Kung ako sa'yo, magtatagalog ka na lang, huwag ka nang mag-English kasi balibaliktad yung English mo eh. Ayon pa ni Attorney Topacio mga kabalitaan. Tingnan mo yung iba dyan, Manny Pacquiao. Di ba? English-Tagalog yung ginagawa. Pero si Manny kawawa, no? Tagalaglag din si Manny. Alaki siguro ginasod. Mali kasi. Alam nyo na, sira-sira na ho si Bongit. Talagang sumakay pa kayo. Ito namang si Manny, balimbing, dahil siniraan niya ng husto itong si Marcos, yung mga Marcos, yung kanyang sinuka, inilunok na lang ho niya mga kabaitan dahil para makasama ho siya sa administrasyon. Para makasama siya sa listahan ng administrasyon mga kabalitaan. Anong napala nyo? Deserve. Ng Kamara na nag-imbestiga sa war on drugs at extrajudicial killings umano ng Duterte administration. Kontrobersiya patungkol po sa Philippine Ito, tingnan yung mukha nito mga kabaitan. Kung hindi ito nakasalamin, ewan ko lang kung may ganda bang lalabas sa mukha nito. Nung nandun si Sara Duterte, sinupalpal, hindi nga marunong magtanong, pabalik-balik. Kasi nga, malakas yung loob nila dahil nga si Buaya Lalay Tamba, kakampi ho nila dyan. Ngayon, anyari ngayon? Kinampihan ba kayo ni Tamba? Di ba wala? Anong sinabi ni Tamba sa inyo? Tumawag ba? Wala. Siyempre, tapos na kayong ginamit. So, wala na siyang utang na loob sa inyo dahil siyempre, napakinabangan nyo rin kung magkano budget binigay sa inyo dyan. Short gaming operators o POGO. Ito rin mga kabalitaan. Parang parang gulay na parang gulay na parang nasira na, no? Nalanta. Parang gulay na nalanta itong, tama ba yung term sinasabi ko? Parang gulay na hindi, or parang tawag nito,
parang dahon ng gulay na hindi nadiligan, mga kabalitaan. Itong pagmumukha na ito. Mga nagbusisi po sa confidential fund at budget news ng Office of the Vice President. Talo po sina Congressman Benny Abante ng 6th District. Ito rin, O, tingnan yung nanlaki yung mata, mga kabalitaan. Malaki talaga yung mata pala nito. No? Akala ko bangag rin to eh. Kasi gumaganon yung mata eh. Mata niya talaga yun. Bilugin talaga yung mata nito. Lalo na pa makakita ng mula kalalabas lang na nag-gym. Ay, gustong-gusto niya yun, mga kabaitaan. Yung kalalabas lang mula sa loob ng gym, tapos nasugat na ano siya, napatingin siyang ganun. Wow! Gustong-gusto niya yun, mga kabalitaan eh. Ng Maynila, si Congressman Dan Fernandez naman ng Laguna. Ito rin walang kwentang hinampak, mga kabaitaan. Nagpapasira lang sa imahe ng mga Pilipino. Ba't ba buhay pa to, mga kabaitaan? Sana itinapo na to siya sa doon sa West Philippine Sea, mga kabaitaan, para kuyugin ng mga Chinoy. Chinoy? Yung mga inchik pala, mga kabaitaan. Para manahimik na to. Kasi ang ingay walang kwenta, puro akusasyon. Ngayon, dami niya, may akusasyon siya sa tinatakbuhan ng lugar bilang mayor. Wala namang ebidensya. At tinaydor niya yung taong bayan. Humingi ng tulong para iboto siya. Talagang makapalhong mukha nito. Saan kaya nilagay niyang kakapalan ng mukha nito, mga kabito? Wala na ito paglalagay. Kaya nilalagay niya na lang sa kanyang mukha, mga kabalitaan. Bigo na makapasok sa Magic 12 ng Senado si ACT Party List Representative Franz Castro at Gabriela Party List. Ito rin si Butiki, mga kabalitaan. Tingnan mo. Tapos si Chudoro ba yun? Chudoro. Hinamon niya ng debate daw sa publiko. Ikaw nga, hindi ka nga humarap doon sa schedule ng EC. Nag-request pa nga kayo na pagliban muna at pagkatapos na lang ng election. Tapos ikaw magmamayabang ka at naghahamon ka ng debate kay Chudoro, yung kalaban niya yata. Pero tinalo to, mga kabalitaan eh. Siguro itong ginawang kalukuhan dyan sa kamera, kaya minalas na ho siya. Hindi na ho siya pinayagan ni Lord na manungkulan, mga kabalitaan. Tingnan mo yung mukha nito. Sino bang kamukha nito? Parang pamangkin din to ni Shell Jokno, mga kabalitaan eh. Baka pinsan to ni Attorney Kunti, mga kabalitaan. Tingnan yung mukha nito. Makikita mo yung katrayduran. Pangalan lang public servant, politiko, pero yung personalidad nito, mga kabaitaan, hindi talaga mapagkakatiwalaan. Representative Arlene Brosas. Mababa rin po ang botong natanggap ng Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Talo rin sa pagka-alkalde sa Marikina si Congresswoman Stella Kimbo. Ito si Wakwak. Anyari sa iyo, Wakwak, tinalo ka ng isang maganda at bata pa sa iyo. Magpahinga ka na kasi senior citizen ka na. Baka yun ang dahilan na parang bumaliktad yung utak mo. Mag-isip ka naman siguro ng ganun-ganon. Pangit daw kainin yung bigas na puti kaysa sa ito, sabi niya, sa maitim na bigas. Parang ulianin na yata to si Gwen Garcia. Pero tingnan niyo po yung resulta, wala na. Sinipa ho siya. Binalibago siya ni Pambari 4, mga kabitan, sa kanyang probinsya diyan sa Cebu. At hindi rin po pinalad sa mayoralty. Ito rin sinasabi nilang bishop, mga kabitan. Bagay bang maging bishop to? Pagmumukha pa lang nito, mga kabitan, talagang masusuka ka na sa katrayduran. Buti nga sa'yo, hindi ka nanalo. Pero tandaan nyo, itong si Atty. Marcoleta, andyan na ho sa Senado. Ito naman, malamang ito, iimbitahin din to ni Congressman Marcoleta. Ito naman hong lilitisin, mga kabalitaan. Si Marcoleta, itong si Abante, si Fernandez. Sino pa ba? Si Kimbo. Meron pa bang iba? Tandaan nyo po yung sinasabi ko, mga kabalitaan. Malamang ho, ipapatawag rin sila na ho diyang lilitisin. Tignan natin kung lalabas ba ang kayabangan nito sa kamera, mga kabalitaan. So anyway, dito ho tayo sa kabila. Pakinggan ho natin itong wala daw magawa itong si Garcia. Ipinaubayan na lang daw to sa DILG. Kung ano ang gagawin dahil si Tatay Digong Duterte nanalo ho at hindi ho makapagpanumpa. Ewan ko lang kung papayagan ba ng dahig. Kung hindi daw papayagan ng dahig si Tatay Diggs na makauwi o makapanumpa, ano na daw yung gagawin?
hindi makasagot dito ng diretsahan si Garcia, pinabayan nila daw sa DILG. Alam naman natin sino yung DILG, mga kabaitaan, ha? So, sigurado na, gigipitin na naman ho dito, mga kabaitaan, pero hindi maaari yan kasi marami yung mga nakukulong na kagaya ni Halusos dati. Ha? May kaso ho siya, convicted ho siya, pero nanalo ho siyang congressman dati, no? Hanggang natapos na yung termino niya. Pero imposible ho pag hindi ho nila papayagan si Tatay Digong Duterte ma-count as bagong halal na mayor na naman diyan sa Davao City. Panoorin natin dito. Halimbawa manalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi pumayag ang The Hague na manumpa. Paano yun? Okay, kada sa ngayon papasok po yung earpiece kay Comelec Chair. Comelec Chair, this is Ms. Karen David Alright. on our earpiece. Ang kanya pong question ay about kay former President Rodrigo Duterte, papaano kapag po nakalal si former President sa kanya pong posisyon sa Davao? Una po, wala naman kasi tayong issue na kahit anong order to suspend proclamation. Although may I think may na-file po na kaso, hindi pa po kasi kumilos yung kaso, kapapay lang ng isang araw, kung di tayo di ba? Kapafile daw ng isang araw. Baka planado talaga to. Pag manalo si Digong, para hindi mahalal, file kayo. Para iba yung magiging, hindi ho siya makakaupo bilang mayor. Yun po yung nakikita ho nating estratehiya ho ng mga kalaban. Pero halal ho siya ng taong bayan. Imagine mo, more than 500,000. Tapos, hindi mo i-proclamar kahit wala ho siya. May representante naman siguro na pwede sigurong mag-proxy muna sa kanya. Di ba? Tingnan natin kung anong mangyayari ho dito, mga kapitan. Kasi nga, humihingi siya ng tulong. DILG na daw yung bahala. Kakamali, I think it was filed, kung hindi Sabado, it was filed yesterday, nung Sabado o nung Friday. So, wala pa yung raffle, wala pa tayong aksyon. Ang division ng Comelec man lang, wala pang answer or kung ano man. And so, mukhang hindi pa namin ma-actionan sa kasalukuyan. Sa ating pong batas, sa ating pong rules, hanggat walang order to suspend proclamation, yung isang kandidato na may, kahit may kaso, ay mapoproklama po, Ma'am Karen. Di ba? Ngayon lang ho nila kinasuhan si Tatay Digong. Nung nandiyan ho, hindi ho nila kinasuhan. Di ba? So makikita nyo talaga na target ho talaga nila paralisahin si Tatay Digong Duterte yung karera niya po sa politika. Chairman, pero tanong ko, paano kung hindi siya payagang manumpa ng ICC? Pwede ba yun? Ayun pong ganon, kabayan, Ma'am Karen, at alam niyo po, kung ganun po, ang DILG na po ang bahala. Iwas puso itong sumagot Doon. Kasi po kami po, as far as we are concerned, hanggang doon lang po kami sa hanggang proclamation lang po kami. Di ba? So, hugas kamay ho itong si kasi nakikita nila yung pwersa ng mga Duterte, mga kabalitaan. Pero, itong magandang balita ho, wala na ho yung Makabayan Block, no? Yung Gabriela, yung ACT Teachers Party List at itong Kabataan Party List, mga kabalitaan. Pero wag lang ho tayong magpakampante dahil meron hong akbayan na naging number 1 ho dyan sa Kamara or party list ho. At itong si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan, magiging rin tayo, alerto ho tayo sa kanila dyan kung ano yung mga binabalak ho nila. No? Bantayan ho natin. At sigurado hindi yan boboto na para sa acquittal ni VP. Boboto yun para sa conviction. At kung pag-usapan natin yung butuhan, ay hindi na tayo mawalang hindi tayo mabahala dahil kampante ho tayo sa mga uupo ho dyan sa darating na mga araw. Okay, so ngayon po, kailangan na po tayo tuloy-tuloy sa laban. Kailangan lang ho natin na ipaglaban natin yung ating karapatan at bantayan ho natin yung mga ginagawa ho ni Bongit sa ating bansa. Itong si Diwata, Remulla Brothers, si Marbel at Lacanilao ay hindi pa ho tapos yung laban nito. Si Amy Marcos yung pinakatinik na ngayon dahil sinampahan na ito ng kaso sa ombudsman. So akala siguro nila hindi mananalo si Amy Marcos kasi kung natalo ho ito ay napakasarap ngumiti nitong mga unggoy na ito, mga kabalitaan, dahil ay hindi na matutuloy yung sinasabi hong o kumbaga wala ng puwersa si Amy Marcos. Ngayon bumalik ho. Nanalo na naman. So saan kaya ito pupulutin tong mga hinampak na ito, mga kabalitaan? Si Diwata baka magtago ho ito pag nagkaroon na ho ng kaso. Ewan ko lang anong mangyayari sa Remulla Brothers. At itong si Lacanilao, itong si Marbel, nako, magre-retiro pa naman si Marbel. O ano ka ngayon? Pag may kaso na, mahirapan ka ng magretiro, kailangan
Kailangan resolbahin mo yung problema para malinis yung pagritero mo. Kasi hindi ka makapagritero kung meron ng paho kayong kasong kinaharap. Marbel, siningil na ho kayo ng sarili nyong konsensya, ha? Sige, proteksyonan nyo pa yung mga adik na mga bus driver. At yan po ay bumalik na ho sa inyo. Yun po yun ang resulta sa inyong pagiging tanga sa inyong trabaho. Na wala ho kayong ginagawa, kundi nagpapadikta, nagpapagamit ho sa buhaya dyan sa kamera, at kayo ay nagpapabudol rin mga kabalitaan. So, ang kapalit ho nito, ang kaparusahan ho nito, tsak malalaman ho natin sa hinaharap mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po ito ating video presentation ngayon, maraming salamat, ha. I-share niyo po ang video ito. Lagi ho kayong tumutok dito sa ating munting bahay, at assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim, masalam. And then sa ating mga makabagong bayani ng ating bansa, overseas Filipino workers, saludo ho kami sa inyo. Matsalam at mabuhay ho kayo. Malaki ho respeto natin sa ating mga kababayang OFW. Mami Rose and Tobias family dyan sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Pasensya na, hindi ko pa na-check yung mga baka may bagong nag-join ho sa ating munting bahay. At pasasalamatan lang muna natin itong si Romeo de los Reyes, Rosana Concepcion, and Elijah TV, mga kabalitaan. So 4 na ho o 3 na ho yung nagpapamiyembro ho sa ating munting bahay. Maraming salamat po. Paliguan ng maraming likes, komento, reaksyon at opinion kung sa tingin nyo ay ito'y very informative na impormasyon. Well, huwag kalimutan ho. Share nyo na para malaman at mapanood ng ibang mga kababayan natin abroad. At sa hindi nakapag-subscribe, pinutin ang subscribe button at notification. And of course, pasasalamatan din ho natin yung ating mga Pilipino dyan sa The Hague na laging nakatambay at nagbabantay kay Tatay Digong Duterte. Kabisayan o Mindanao, kasama na rin ang Luzon. Saan mang lupalop ng ating mundo, basta may mga Pilipino. Ang programang ito ay para ho sa inyo. Maraming salamat at kita-kits tayo sa darating mga oras sa ating pagbabalik sa paglalahad ng komprehensibo at totoong mga balita na ating inilahad ho dito sa ating munting bahay. Tayo lamang po ay tagatuwid sa mga baluktot na mga impormasyong binaluktot ng mga baluktot na pag-iisip, mga kabalitaan. To God be the glory. Mwah, chip, chip. Peace out.